Magandang gabi po Kuya Melo. Ako po si Maria, 27 years old, taga Batangas. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito dahil pakiramdam ko, kahit gaano kahaba ang sulat na ito, hindi nito kayang ipaliwanag lahat ng nararamdaman ko. Pero pipilitin ko kasi gusto kong marinig ninyo ang kwento ng pag-ibig ko, isang pag-ibig na sinubok ng panahon, luha at pangako. Simula ng kwento. High school pa lang ako nang una kong makilala si Arvin. Classmate ko siya noon, isa sa mga matatalino at tahimik sa klase. Hindi siya palaimik pero kapag ngumiti siya, parang gumagaan ang paligid. Noong una, wala akong pakialam sa kanya, simpleng estudyante lang ako na masaya na may barkada. Pero isang araw, nag-assign si ma'am ng group project at nagkataon na kami ang naging mag-partner. Doon nagsimula ang lahat. Habang gumagawa kami ng project sa bahay nila, doon ko nalaman na mahilig siya sa musika, sa gitara, at sa simpleng bagay. Tahimik siya pero kapag nakilala mo, napakarami niyang kwento. Sa tuwing mag-uusap kami, parang ayokong matapos yung araw. Doon ko na-realize, unti-unti ko na siyang nagugustuhan. Pero syempre, high school lang kami. At sa panahong iyon, akala ko puppy love lang. Kaya itinago ko lang ang nararamdaman ko. Hanggang sa dumating ang graduation at doon ko siya huling nakita. Hindi na kami nagkaroon ng contact pagkatapos noon. Paglipas ng panahon, lumipas ang 5 taon. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagsimulang magtrabaho sa Maynila. Akala ko nakalimutan ko na siya. Ang dami ko nang nakilala, ang dami kong pinasok na responsibilidad. Pero minsan, kapag nakakarinig ako ng gitara sa coffee shop, siya agad ang naalala ko. Isang araw, umuwi ako sa Batangas para dumalo sa kasal ng pinsan ko. At doon, nakita ko siya muli. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, para bang bumalik lahat ng damdamin na itinago ko noon. Siya pa rin si Arvin. Mas matured na, mas gwapo, pero pareho pa rin yung ngiti na minahal ko noon. Nag-usap kami. Nagkamustahan. At doon ko nalaman wala pa siyang asawa, wala pang kasintahan. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang pumasok sa akin, pero nagtanong ako kung pwede kaming magkape kinabukasan. At pumayag siya. Panibagong simula. Simula noon, lagi na kaming magkausap. Araw-araw. Chat, tawag, minsan video call. Hanggang sa dumating yung araw na umamin siya. Sabi niya, Maria, noon pa man gusto na kita. Halos maluha ako noon. Lahat ng panahong akala ko ako lang ang may nararamdaman, siya rin pala. Naging kami. At sa loob ng 2 taon, siya ang mundo ko. Siya ang dahilan kung bakit kahit pagod ako sa trabaho, kaya ko pang umiti. Siya ang pangarap ko, siya ang panalangin ko. Pero hindi lahat ng kwento ay perpekto. Isang araw, bigla siyang naging malamig. Hindi na siya kasing sweet dati. Hindi na siya madalas mag-text o tumawag. Nagtaka ako. Hanggang sa umamin siya. Sabi niya, kailangan niyang pumunta sa abroad para sa trabaho. At hindi ko alam kung babalik pa siya. Para akong gumuho. Kasi alam ko, mahirap ang LDR. Pero sabi ko sa kanya, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. At umalis siya. 2 taon akong naghintay. 2 taon na halos wala akong balita sa kanya. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Pero hindi ko magawa kasi mahal ko siya. Hanggang sa isang gabi, umuulan ng malakas, naglalakad ako pauwi galing trabaho. Biglang may tumigil na kotse sa harap ko. Bumukas ang bintana at siya yon. Si Arvin. Nasa harap ko, basa rin ng ulan, pero may ngiti sa labi. Sabi niya, Maria, uwi na ako. Para sa'yo. Para sa atin. Hindi ko mapigilan ang luha ko noon. Sa lahat ng oras na akala ko wala ng pag-asa, dumating siya. At doon ko naintindihan, kapag totoo ang pagmamahalan, kahit anong bagyo, kahit gaano katagal, babalik at babalik ka sa taong para sa'yo. Akala ko noon, kapag nagkatuluyan na, doon na magtatapos ang mga pagsubok. Pero doon pala magsisimula ang totoong laban. Simula ng panibagong kwento. 3 taon na kaming kasal ni Arvin, at may isa na kaming anak na babae, si Althea. Napakasaya ko kasi sa wakas, buo na ang pamilya ko. Pero gaya ng sabi ko, hindi pala doon nagtatapos ang lahat. Nung una, maayos kami. Masipag si Arvin, maayos ang trabaho niya, at ako naman ay tumigil muna sa pagtatrabaho para alagaan si Althea.
Pero habang lumalaki ang anak namin, napapansin ko, parang lumalayo si Arvin. Madalas siyang late umuwi, laging pagod, at minsan, wala na siyang oras para sa amin. Arvin, kumain ka muna bago ka matulog, sabi ko minsang umuwi siya ng alas 11 ng gabi. Pero ang sagot lang niya, pagod ako, Maria. Gusto ko lang matulog. At dumiretso siya sa kwarto. Hindi ko siya masisi kasi alam ko, mahirap ang trabaho niya. Pero iba na ang kutob ko. At alam mo naman ang kutob ng isang babae, bihirang magkamali. Isang gabi, habang naliligo siya, nakita ko sa mesa yung cellphone niya. May pumasok na notification. Hindi ko sana pakikialaman, pero nang mabasa ko yung pangalan, Love, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinakabahan ako. Gusto kong buksan, pero natatakot ako sa pwedeng makita. Pero sa huli, hindi ko napigilan. Binuksan ko. At tama ang kutob ko. May ka-chat siya. Sweet sila. May mga salitang matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. Para akong gumuho. Hindi ko alam kung iyak ba ako o sisigaw. Pero pinili kong manahimik. Ayokong mag-eskandalo. Hinintay ko siyang matapos maligo. At paglabas niya, pinakita ko ang cellphone niya at ang chat. Arvin, ano to? Mahina pero nanginginig kong tanong. Napatigil siya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkagulat at takot. Maria, hindi mo naintindihan. Anong hindi ko naintindihan? May ibang babae ka? Hindi siya sumagot agad. Tumulo ang luha ko. At sa wakas, sabi niya, Maria, oh. Pero wala na to, tapos na. Nagkamali ako. Ang sakit. Para akong sinaksak. Sa dami ng pinaglaban namin noon, ganito lang pala ang ending. Gusto ko siyang paalisin. Gusto kong sumigaw. Pero naalala ko si Althea, natutulog sa kwarto. Napaupo ako sa sahig at napahagulgol. Si Arvin, lumapit, niyakap ako. Humingi ng tawad. Sabi niya, nalulung daw siya sa kalungkutan, sa pressure sa trabaho, at naging mahina siya. Maria, hindi ko kayang mawala ka. Ayokong masira tong pamilya natin, sabi niya habang umiiyak. At ako. Gusto ko siyang saktan. Pero mas mahal ko siya kaysa sa galit ko. Kinabukasan, nagpasya ako. Binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil mahal ko siya at ayokong lumaking wasak ang pamilya ng anak ko. Pero sinabi ko sa kanya, Arvin, isa na lang. Isa na lang pagkakamali at wala ka nang babalikan. Ngayon 2 taon na ang lumipas mula noon. Tinupad niya ang pangako niya. Nagbago siya. Mas naging responsable, mas naging mapagmahal. At ako? Unti-unti kong pinatawad siya. Alam ko, hindi lahat ng babae gagawin ang ginawa ko. Pero para sa akin, ang pag-ibig, hindi lang puro kilig at saya. May kasamang sakit, pasensya, at pagpapatawad. Dahil kung totoo ang pagmamahal mo, lalaban ka, hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Akala ko, tapos na ang lahat ng sakit noong napatawad ko siya sa pagkakamali niya noon. Akala ko, sa wakas, nakuha na namin ang masayang ending na pangarap ng lahat. Pero hindi pala. Dahil minsan, kahit gaano mo kamahal ang tao, kahit gaano kayo nagmahalan, darating pa rin ang panibagong bagyo. 2 taon mula nang patawarin ko si Arvin, masasabi kong naging maayos ang takbo ng buhay namin. Laging masaya si Althea, mas maalaga si Arvin, at nagbabalik na rin ang tiwala ko sa kanya. Bumalik ako sa trabaho bilang accountant sa isang kumpanya, habang siya naman ay nanatili sa construction firm na pinapasukan niya. Pero isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Arvin. Hindi siya ganito dati, usually, siya yung maingay, makulit, nagkukwento ng nangyari sa araw niya. Pero ngayon, parang malayo ang tingin niya. Han, may problema ba sa trabaho? Tanong ko habang inihahain ang ulam. Umiling lang siya at mumiti ng pilit. Wala, pagod lang siguro. Hindi ako naniwala. Kilala ko siya. Alam ko kung kailan may tinatago siya. Kinabukasan, nagpa siya akong sorpresahin siya sa opisina. Dala ko ang paborito niyang pansit kasi yun lagi niyang gusto kapag stressed siya. Pagdating ko sa office nila, nakita ko siyang kausap ang isang lalaki na nakasuot ng formal suit. Mukha silang seryoso at parang may binibigay na dokumento sa kanya. Lumapit ako pagkatapos umalis ng lalaki. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat.
Maria, anong ginagawa mo dito? Dinalhan kita ng pagkain. Pero Arvin, ano yun? Sino yung kausap mo? Hindi siya makasagot agad. Halos 1 minuto siyang tahimik bago siya bumuntong hininga at nagsabi ng salitang bumaligtad ang mundo ko. Maria, may sakit ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung oras na yon. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka sanang magpanik, pero may stage 2 lang cancer ako. Para akong binuhusan ng yelo. Hindi ko alam kung iyak ba ako o sisigaw. Ang alam ko lang, parang gumuho ang lahat. Arvin, bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayokong mag-alala ka. Ayokong makita mo akong mahina. Hindi ko mapigilang umiyak habang yakap siya. Kasi ang dami naming pinagdaanan para lang dumating sa puntong ito, tapos biglang may ganitong pagsubok. Simula noon, nagbago ang lahat. Araw-araw, sinasamahan ko siya sa hospital para sa check-up at gamutan. Kahit pagod ako sa trabaho, tiniis ko. Kasi mahal ko siya. Kasi ayokong mawala siya. Pero ang hirap. Lalo na nung dumating sa punto na naubos halos lahat ng ipon namin. Binenta namin ang motor niya. Nagbawas ako ng oras sa trabaho para maalagaan siya. May mga gabi na umiiyak ako ng palihim habang natutulog siya kasi natatakot akong baka hindi na siya magising isang araw. Han, sabi niya minsang nakahiga siya sa hospital bed kapag wala na ako. Tumigil ka, Arvin, pinutol ko agad siya. Wala kang karapatang sabihin yan. Lalaban tayo. Narinig mo? Lalaban tayo. At mumiti siya. Kahit mahina, kahit halos wala na siyang boses, umiti siya at hinawakan ang kamay ko. Salamat, Maria. Dahil ikaw ang lakas ko. Hawak ko ang kamay niya habang natutulog siya matapos ang chemo session. Payat na siya, halos hindi na siya yung Arvin na nakilala ko noon. Pero para sa akin, siya pa rin ang lalaking minahal ko noon at mamahalin ko hanggang huli. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya lalaban. Pero ang alam ko, hindi ako bibitaw. Kasi ito ang totoong pagmamahal, hindi lang kapag masaya, kundi lalo na kapag mahirap. 3 buwan na mula nang malaman namin na may lung cancer si Arvin. Sa 3 buwang iyon, halos araw-araw nasa ospital kami. Nakita ko kung paano unti-unting nanghina ang taong mahal ko, kung paano nawala ang dating sigla niya, at kung paano siya nagpipilit mumiti para lang hindi ako mag-alala. Pero, hindi niya alam na umiiyak ako gabi-gabi kapag natutulog siya. Umiiyak ako kasi natatakot akong mawala siya. Isang araw, habang papunta kami sa ospital para sa chemotherapy session niya, bigla siyang nagsalita. Maria, pagod na ako. Napalingon ako agad. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang sakit, Maria. Hindi lang sa katawan pati sa puso. Kasi nakikita kitang nahihirapan dahil sa akin. Huminto ako sa pagmamaneho at tumingin sa kanya. Arvin, huwag mong sabihin yan. Hindi ako napapagod. Hindi ako nahihirapan para sa'yo. Kaya kong gawin to araw-araw basta kasama kita. At doon siya umiyak. Yung matagal nang pinipigilang luha, bumuhos lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kasi kahit mahina na siya, siya pa rin yung Arvin na mahal ko noon at ngayon. Akala ko kaya namin. Akala ko kaya pa namin labanan ng matagal. Pero isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako kasi parang nahihirapan siyang huminga. Agad kong ginising siya. Arvin! Arvin, gising! Anong nangyayari sa'yo? Hindi siya makapagsalita. Nanginginig siya. Kaya agad kong kinuha ang cellphone ko at tumawag ng ambulansya. Habang nasa ospital kami, halos mabaliw ako kakahintay sa labas ng ER. Ramdam ko kung paano bumabagsak ang mundo ko sa bawat minutong lumilipas. Paglabas ng doktor, halos hindi ako makahinga nang sabihin niyang, Miss, kailangan niyang ma-confine. Malala na ang kondisyon niya. Gawin niyo ang lahat para makausap siya habang kaya pa niya. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko siya. Payat na, halos hindi na makagalaw pero nakangiti pa rin. Han, mahina niyang sabi. Lumapit ako, hinawakan ang kamay niya. Arvin, huwag kang magsalita. Lalaban pa tayo. Naririnig mo? Lalaban tayo. Ngumiti siya at pinisil ang kamay ko. Maria, salamat ha.
Salamat kasi kahit ang dami kong pagkukulang, hindi mo ako iniwan. Tumigil ka na nga, hindi mo ako iiwan, di ba? Huminga siya ng malalim. Hanggat kaya ko lalaban ako. Para sa'yo. Para kay Althea. Pero kapag hindi ko na kaya, pangako mo sakin, magpakatatag ka. Doon ako tuluyang umiyak. Hindi ko alam kung paano ako magiging matatag kapag wala siya. Pero umiti ako at sabi ko, pangako, Arvin. Pero pangako mo rin babalikan mo kami. Hinalikan ko siya sa noo. At sa huling pagkakataon, narinig ko siyang bumulong. Mahal na mahal kita, Maria. Ngayon. 1 linggo na mula nang pumanaw si Arvin. Oo, wala na siya. At habang binabasa mo to, baka iniisip ng iba kung bakit kaya ko pang magsulat. Pero ito lang ang paraan para mailabas ko ang sakit. Ang sakit mawala ng taong mahal mo. Yung taong kasama mo sa lahat ng laban, biglang mawawala na lang. Pero alam mo, habang nakatingin ako sa anak namin, naiintindihan ko na hindi natatapos ang pagmamahal sa kamatayan. Kasi kahit wala na si Arvin dito, ramdam ko pa rin siya. Sa bawat halakhak ng anak namin, sa bawat hinako, alam kong nandyan siya. 3 buwan na mula nang mawala si Arvin. Sa 3 buwang iyon, halos bawat araw ko ay puno ng luha, pagod at pangungulila. Pero bawat umaga, tumitingin ako sa mukha ni Althea at naaalala ko ang pangako ko, kailangan kong maging matatag para sa kanya. Nagbalik ako sa trabaho, mas matindi kaysa dati. Pinagsasabay ko ang pagiging ina at pagiging empleyado. Madalas, habang natutulog si Althea, umiiyak ako sa kwarto. Pero sa bawat luha, natututo akong bumangon. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang suporta ng pamilya at kaibigan. Ang aking ina, si Nanay Lourdes, ay laging nandyan. Siya ang aking sandigan sa tuwing pakiramdam ko'y gumuho na ang mundo ko. Maria, anak, kakayanin mo to, para kay Althea, kailangan mong maging matatag, sabi niya. At hindi lang pamilya. Ang mga kaibigan ko rin ay laging nagpakita ng suporta. Madalas silang magdala ng pagkain sa bahay, tumutulong sa pag-alaga kay Althea, at nagbibigay ng lakas ng loob. Sa panahon ng matinding lungkot, napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi lang romantiko, minsan, ang totoong pagmamahal ay nakikita sa pagtulong sa isa't isa. Sa paglipas ng taon, natutunan ko na hindi ko kailangang limutin si Arvin para makapag-move on bagkus. Dala ko siya sa puso ko at ginagamit ko ang alaala niya para maging inspirasyon sa araw-araw. Si Althea ang aking lakas at sa bawat halakhak niya, nararamdaman ko na may dahilan pa para ngumiti. Nagdesisyon akong mag-aral muli, kumuha ng evening classes para mas mapabuti ang trabaho at kinabukasan namin ni Althea. Natutunan kong maging independent, maging matatag, at higit sa lahat, magmahal muli, hindi ibig sabihin na nakalimutan ko si Arvin, kundi natutunan kong mahalin ang buhay kahit wala na siya. Hindi ko na inasahan na darating muli ang pagkakataon. 1 taon matapos pumanaw si Arvin, nakilala ko si Rafael, isang guro sa paaralan kung saan nag-enroll si Althea sa preschool. Siya ay mabait, maalaga, at pinaparamdam sa akin na kaya kong magmahal muli. Hindi ito madaling proseso. Madalas kong ikumpara siya kay Arvin, naiiyak ako minsan, pero unti-unti, natutunan kong tanggapin na may bagong tao na handang magmahal sa akin at sa anak ko. Natutunan ko na ang puso ng tao ay malaki, kaya nitong magmahal ng marami sa iba't ibang paraan, at sa iba't ibang pagkakataon. Ang paglaki ni Althea. Lumipas ang 5 taon mula nang mawala si Arvin. Si Althea ay lumaki ng masaya at matalino. Pero hindi madaling maging single mom. May mga araw na halos mabaliw ako sa dami ng responsibilidad, trabaho, school, bills, at pag-aalaga kay Althea. Ngunit bawat ngiti niya, bawat halakhak, ang sakit at pagod ay nawawala. Isang gabi, habang natutulog siya, hinalikan ko ang noo niya at bumulong. Althea, mamahalin mo man ang papa mo sa langit, aalagaan ka at mamahalin ka ni mama sa lahat ng oras. May isang pagkakataon na halos mawalan ako ng trabaho. Nagkaroon ng financial crisis sa kumpanya. Halos mawalan kami ng pag-asa. Pero natutunan ko ang kahalagahan ng tiyaga at determinasyon. Naghanap ako ng side jobs, gumawa ng online freelancing para matustusan ang pangangailangan namin. Sa bawat hirap, naroon ang saya kapag nakita ko si Althea na natututo ng bago sa school, o kapag nakikinig siya sa mga kwento ng buhay ni Arvin na lagi kong sinasabi sa kanya. Althea, ang tatay mo ay matapang. Lagi niyang minahal si mama at ikaw. Sa mga ganitong pagkakataon, natutunan kong pahalagahan ang mga kaibigan.
Si Rafael, ang guro na nakilala namin, ay laging nandyan para tumulong sa maliliit na bagay, homework ni Althea, grocery, at kahit sa simpleng tawanan sa bahay. Hindi ko ito iniisip noon bilang pag-ibig. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ramdam ko ang pagmamahal niya hindi lang sa akin, kundi sa anak ko rin. Isang gabi habang nag-uusap kami sa veranda. Maria, alam kong hindi madali. Pero gusto kong malaman mo, handa akong maging parte ng buhay ni Althea at ng sayo rin kung pahihintulutan mo. Hindi ko agad nasagot. Pero ramdam ko ang sincerity niya. At sa kaunting takot at pagdududa, nagbukas ang puso ko. Si Althea ay lumaki ng mas maligaya at matalino. Ngayong 10 years old na siya, mas nakikita ko kung paano niya naintindihan ang mga bagay na dati ay mahirap ipaliwanag sa kanya. Tuwing natututo siya ng bago, tuwing nakikita ko siyang masaya, naiisip ko, Maria, kaya mo to, para sa anak mo, kailangan mong maging matatag. Ngunit hindi maiiwasan ang mga mahihirap na sitwasyon. Minsan, may eksamen si Althea na nahirapan siya, at napapansin ko ang kaba niya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Althea, hindi important kung perfect ang score mo. Ang mahalaga, sinubukan mo. Ang tatay mo sa langit at ako, proud na proud sa'yo. Si Rafael ay naging malaking bahagi ng aming buhay. Hindi lang siya kaibigan, kundi parang kapatid, mentor, at unti-unti, nagiging bahagi ng pamilya namin. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng kwarto ni Althea, lumapit siya sa akin. Maria, alam kong matagal na tayong magkakilala, at ramdam ko rin kung gaano mo minahal si Arvin. Pero gusto kong malaman mo handa akong magmahal sa'yo at maging bahagi ng buhay ni Althea. Hindi ko siya sinagot agad. Tumigil ako sandali at huminga ng malalim. Pero ramdam ko ang sincerity niya. Hindi madali kasi may alaala pa rin si Arvin sa puso ko. Pero unti-unti, natutunan kong buksan muli ang puso ko. Hindi pa rin madali ang buhay. May mga araw na masakit pa rin, may mga gabi na umiiyak pa rin ako sa kwarto kapag natutulog si Althea. Pero natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang puro saya. Minsan, ito'y pasensya, sakripisyo, at pagtanggap sa realidad. Nagkaroon din ng pagkakataon na may nagtanong sa akin kung handa ba akong magmahal muli. Sumagot ako sa sarili ko. Handa akong magmahal muli. Pero hindi ibig sabihin nito na nakalimutan ko si Arvin. Natutunan ko lang na ang puso ng tao ay malaki. Kaya nitong magmahal ng marami sa iba't ibang paraan. Habang lumilipas ang mga buwan, mas nakikilala ko si Rafael hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang taong mapagkakatiwalaan at maaasahan. Hindi niya pinipilit ang pagmamahal, kundi dahan-dahan niyang ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, pag-aalaga kay Althea, pagtulong sa bahay, at simpleng pakikinig sa mga kwento ko. Isang gabi, habang nagluluto kami ng hapunan, lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Maria, alam kong hindi madali para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako, handang magmahal sa'yo at kay Althea. Umiti ako. Kahit may halong takot at alaala pa kay Arvin, ramdam ko ang sincerity niya. At iyon ang unang hakbang ko sa muling pagbubukas ng puso ko. Si Althea, sa simula, medyo nag-aalangan kay Rafael. Sanay siya na kami lang ni Mama, at minsan naiisip niya si Papa sa langit. Pero dahan-dahan, nakikilala niya si Rafael, at natututo siyang tanggapin siya bilang bahagi ng aming buhay. Mama, mabait si Rafael. Parang papa rin siya, sabi niya minsang umaga habang naglalaro sa bakuran. Napangiti ako. Ramdam ko na natututo siyang magmahal muli, hindi para palitan si Arvin, kundi para sa kasiyahan ng pamilya namin. Hindi pa rin maiiwasan ang mga hamon. May mga pagkakataon na may misunderstanding kami ni Rafael. May mga pagkakataon na naiiyak pa rin ako dahil sa alaala ni Arvin at sa hirap ng buhay. Pero natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang puro kilig. May pasensya, may sakripisyo, at may pagtanggap. Kailangan mong handang harapin ang problema, kaakibat ng pag-ibig na ibinibigay mo. Si Althea ay natututo ng bagong lesson sa school, si Rafael ay nagluluto sa kusina, at ako ay nakatitig sa kanila habang naglalaro. Ramdam ko ang katahimikan at saya na dati hindi ko alam na posible pa. Isang gabi, habang nagbabasa kami ng bedtime story kay Althea, humarap siya sa amin at nagtanong. Mama, pwede ba si Rafael ang papa ko rin? Napangiti kami pareho. Hinawakan namin ang kamay niya. Althea, hindi papalitan ang papa mo sa langit, pero pwede nating mahalin si Rafael bilang bahagi ng pamilya natin.
Ramdam ko sa puso ko na handa na rin ang anak ko, at handa na rin ako sa bagong kabanata ng buhay namin. Sa mga araw na puno ng gawain, natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Si Rafael ay laging nandyan, kahit sa maliliit na bagay, pagtulong sa homework, pagdala ng pagkain sa school, o simpleng pagtulong sa paglilinis sa bahay. Ako rin, natutunan kong mag-adjust sa bagong takbo ng buhay. Ang lahat ng sakripisyo, pagod, at luha ay nagiging mas magaan dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi pa rin nawawala ang alaala ni Arvin sa amin. Pero natutunan namin na ang alaala ay hindi dahilan para hindi magmahal muli. Sa halip, ito ay paalala kung paano magmahal ng buong puso at kung paano maging matatag sa harap ng sakit at pagkawala. Althea, kahit minsan ay nagtatanong pa rin tungkol sa tatay niya, natututo na rin siyang tanggapin ang bagong bahagi ng pamilya namin. Si Rafael, sa kanyang paraan, ay nagiging inspirasyon sa amin, hindi para palitan ang nakaraan, kundi para tulungan kaming maging masaya sa kasalukuyan at sa hinaharap. Si Rafael ay ganap nang naging parte ng buhay namin. Hindi na lang bilang kaibigan o katuwang, kundi bilang partner na handang magmahal sa akin at sa anak ko. Si Althea, ngayon ay lumalaki ng masaya at masigla, natututo sa mga aral sa buhay, at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng dalawang tao sa paligid niya. Isang hapon, habang naglalaro kami sa bakuran. "Mama, gusto ko po kay Rafael maging parte ng pamilya natin," sabi ni Althea. Umiti ako at hawak ko ang kamay niya. "Althea, tama ka. Siya ay bahagi ng pamilya natin. Pero tandaan mo, ang papa mo sa langit ay palaging nandito sa puso natin." Pag-alala kay Arvin. Hindi mawawala ang alaala ni Arvin. Sa bawat pagkakataon na naiisip namin siya, nakangiti kami. Natutunan naming huwag ikumpara ang nakaraan sa kasalukuyan. Sa halip, ginagamit namin ang alaala niya bilang gabay at inspirasyon. Si Rafael, sa kanyang kabutihan at pagmamahal, ay hindi pumapalit, kundi lumalaban kasama namin para mas maging masaya at buo ang pamilya. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi natatapos sa pagkawala. Maaari itong magbago, lumago, at maging mas matatag. Natutunan namin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, sakit, pagod, at lungkot, may liwanag na naghihintay sa dulo. Ngayon, bawat araw ay puno ng saya, pagtutulungan, at pagmamahal. Si Althea ay natututo ng mga bagong bagay, si Rafael ay nandyan sa bawat hakbang, at ako, natututo ring magmahal muli habang pinapasa ang alaala ni Arvin bilang inspirasyon sa aming buhay. Habang sinusulat ko ito, ramdam ko ang kapanatagan. Ang pamilya namin ay buo na sa paraang hindi ko akalain posible. Natutunan namin na kahit gaano man kalalim ang sugat, may puwang pa rin para sa bagong pag-ibig, bagong pag-asa, at bagong simula. Ang buhay ay patuloy, at kami ay handa na harapin ang bukas, magkasama, puno ng pagmamahal, at may alaala ng nakaraan bilang gabay. Lubos na nagmamahal, Maria.